Sunod-sunod na pagkaantala ang naging marka ng pangako ng Belgium na magpadala ng F-16 sa Ukraine. Kapag malapit nang dumating ang mga mahalagang fighter jet sa bansang pinakanangangailangan, bigla itong binabawi. May dahilan ang Belgium, pero para sa Ukraine, bawat delay ay dagdag pahirap sa kanilang pagtatanggol laban sa agresyon ng Russia. Pero napagod na rin sa huli ang Belgium. Ipinapadala na ng Belgium sa Ukraine ang pinakakinatatakutan ni Vladimir Putin sa dami, kaya nagiging malakas na puwersa sa himpapawid ang Ukraine. Noong Agosto 26, iniulat ng Euromaidan Press na sa wakas ay malapit nang sumali ang Belgium sa koalisyon ng mga bansang Europeo na nagpadala ng F-16 sa Ukraine. Bahagi na talaga ito ng koalisyon na yon, syempre, dahil sa mga palagiang pagkaantala na ipapaliwanag pa mamaya. Nangyari ito, ang pangako ng Belgium ng mga F-16 ay nanatiling ganoon lang. Isang pangako na hindi pa nila tinutupad hanggang ngayon. Sa wakas, nagbigay na ang Belgium ng schedule sa Ukraine kung kailan nila inaasahang matatanggap ang kanilang mga F-16. Ang unang batch ng record-breaking na 30 ay ihahatid sa loob ng susunod na ilang buwan. Ngunit mas matagal bago maihatid ang lahat ng mga jet. Sabi ng bansa, kailangang matanggap ng Ukraine ang 30 F-16 mula Belgium bago mag-2028. Mas marami ito kaysa sa naihatid o ipinangako ng ibang donor, at ang kabuuang bilang na 30 ay maaaring magdala ng malaking pagbabago para sa Ukraine. Ang kumpirmasyon na darating na ang unang mga Belgian F-16 sa mga susunod na buwan ay nagmula kay Belgian Foreign Minister Maxime Prévost, na nagbigay ng pahayag sa isang joint press briefing sa Odessa noong Agosto 26. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang nalalaman. Hindi sinabi ni Prévost kung ilang F-16 at kailan eksaktong darating ang unang batch na ito. Pero tiyak na ngayong malalaman na darating na sila sa Ukraine bago matapos ang Disyembre. Ibig sabihin, kailangan lang maghintay ng Ukraine ng 4 na buwan sa pinakamatagal para makuha ang mga jet na matagal na nitong hinihintay na magamit. Para sa Ukraine, panahon na talaga. Sobrang natagalan na rin ang mga jet na ito. Ipapaliwanag ng Belgium ang matibay nilang dahilan sa pagpigil, tulad ng ipinaliwanag ng United 24 Media noong Pebrero. Sana naipadala na ng Belgium ang kanilang mga F-16 sa Ukraine kung hindi lang dahil sa isa pang pagkaantala na nakaapekto sa kakayahan nilang gawin ito. Naghihintay ang Belgium ng pagdating ng batch ng mga F-35A fighter jets na gawa sa Estados Unidos, na nakatakdang pumalit mismo sa mga F-16 na ipapadala nila sa Ukraine. Hindi pa dumarating ang mga F-35A na iyon. Sinabi ng United 24 na may pagsisikap may ibigay ang unang batch ng advanced na jet sa Belgium bago matapos ang 2024. Nabigo ang mga pagsisikap na iyon. Napilitan ang Belgium na gawin ang mahirap na desisyon na panatilihin ang kanilang mga F-16 para sa kapakanan ng sarili nilang Air Force. Mula sa lohikal at militar na pananaw, may saysay ito. Kung mawawala lahat ng kanilang F-16 nang wala pang kapalit, magiging vulnerable ang Belgium sa himpapawid. Sa totoo lang, baka di rin ito mahalaga. Bilang miyembro ng NATO, napapaligiran ang Belgium ng mga bansang tutulong dito kung sakaling may mananakop, tulad ng Russia, na susubukang samantalahin ang kakulangan nito sa mga fighter jet. Ayaw ng Belgium na isugal ito. Napagdesisyonan na hindi ipapadala ang F-16 sa Ukraine hanggat wala pa ang F-35A sa Belgium. Ngayon, ilang buwan na lang at darating na ang mga bagong F-16 ng Ukraine na nagpapakita rin na inaasahan ng Belgium na matatanggap na nila ang kanilang F-35 sa lalong madaling panahon. Inaasahan ang unang pagdating ng F-35A sa Taglagas. Ayon sa ulat ng Defense News noong Hunyo, maaaring ito na ang hudyat para ipadala ang unang batch ng F-16 sa Ukraine. Pwede ring ipalagay na ang Belgium ay magbibigay ng pantay-pantay sa kanilang ililipat. Umorder ito ng 34 na F-35A mula sa Estados Unidos na lahat ay ide-deliver sa susunod na mga taon. Kapag dumating ang isang F-35A, isang F-16 ang ipapadala sa Ukraine. Muli, lahat ito ay lohikal. Para sa Ukraine, ang mahabang paghihintay ay parang punyal sa tagiliran nito. Ang Pangulo ng Ukraine,
na si Volodymyr Zelensky ay palihim na ipinahiwatig iyon noong Agosto 22. Doon iniulat ng Kalibre ang mga pahayag ni Zelensky sa isang pinagsamang press conference kasama si Kalihim General ng NATO na si Mark Rutte. Ipapaliwanag ko kung gaano ito kakomplikado gamit ang isang halimbawa. Kapag pinag-uusapan natin ang mga eroplanong F-16, sabi ni Zelensky, lubos kaming nagpapasalamat sa aming mga katuwang sa koordinasyon at sa pagkakaroon ng ganitong air fleet. O kahit papaano ang simula ng isa. Wala pa kaming lahat ng eroplanong kailangan namin. Di sapat ang mga eroplanong ito para sa aming seguridad sa himpapawid. Nagsasalita si Zelensky sa konteksto ng mga posibleng garantiya sa seguridad na ibinibigay sa Ukraine. At hindi niya binanggit kung ilan ang F-16. Naniniwala siyang dapat tiyakin ng bansa ang seguridad ng himpapawid. Gayunpaman, malinaw at malakas ang mensahe. Kailangan ng Ukraine ang ipinangako sa kanila sa lalong madaling panahon. Mukhang nakuha ng Belgium ang mensaheng iyon. Kaya't nagbigay ito ng mas malinaw na petsa ng pagdating para sa unang batch ng kanilang F-16. Sulit magagamit ng Ukraine ang mga jet pagdating nito. Natanggap ng Ukraine ang una nitong F-16 mula sa mga kasosyo nitong Europeo noong Agosto 2000 at 24 at agad itong ginamit sa depensibong tungkulin. Ilang araw matapos dumating ang mga jet, lumipad na sila at pinabagsak ang paparating na Russian cruise missile. Ang unang naiulat na insidente ng mga operasyon ng pagharang na ito ay nangyari bandang katapusan ng Agosto nang ipadala ang mga F-16 upang harapin ang isang Russian aerial volley na may dalang dos-dosen ng mga missile at drone. Ilan sa mga sandatang iyon ay nakalusot, winasak ang hotel, mga bahay, gusaling tirahan, at pumatay ng hindi bababa sa 5 tao, ayon sa Defense News noon. Gayunpaman, nabawasan ng F-16 ang pinsala at magpapatuloy sa parehong tungkulin sa mga susunod na buwan. Pagsapit ng Enero, malinaw na nakaangkop na ang mga piloto ng Ukraine sa kanilang bagong western na plataporma sa himpapawid. Noong buwang iyon, iniulat ng Kiev Independent na isang piloto ng F-16 mula Ukraine ang nakamit ang isang bagay na hindi pa nagagawa ng ibang piloto ng makapangyarihang jet na ito. Sa isang misyon, nagawa ng pilotong iyon na pabagsakin ang 6 na cruise missile, kung saan ang huling 2 ay ginamitan ng kanyon ng F-16. Gumagaling na ang mga piloto ng Ukraine at habang dumarami ang F-16 sa bansa, ginagamit na rin ito ng Ukraine hindi lang sa depensa. Noong Abril, sinabi ni General Christopher G. Cavoli ng Estados Unidos Army sa Senate Armed Services Committee na ginagamit ng Ukraine ang F-16 nila sa pag-atake. Araw-araw silang lumilipad, natalo na ang maraming cruise missile threats at nakapagsagawa ng maraming opensibong pambobomba sa silangan. Ayon kay Cavoli. Gayunpaman, ang paggamit ng F-16 sa isang opensibong konteksto ay may kaakibat na mas maraming panganib. Habang nilalapitan ng mga jet ang frontline, pwede silang tamaan ng air defense ng Russia, kaya may mga pagkalugi. Ang pinakahuling pagkawala ay nangyari noong Hulyo 1 kung kailan iniulat ng Newsweek na kinumpirma ng Ukraine na isang ikatlong piloto ng F-16 ng Ukraine ang napatay sa aksyon. Noong 2025, nagawa ng pilotong iyon na salubungin ang 7 paparating na target sa himpapawid bago tinamaan ang kanyang eroplano at bumagsak. Dito na talaga naramdaman ng Ukraine ang sakit ng pagkaantala ng pagdating ng mga F-16 ng Belgium. Bawat pagkawala ng fighter jet ay nagpapahina sa lakas ng himpapawid ng Ukraine habang humaharap ito sa maraming drone at missile attacks mula Russia. Hindi na talaga kayang mawalan pa ng Ukraine, lalo na kung hindi pa nila alam kung may paparating na kapalit. Ngayon, alam na ng Ukraine na may schedule na ang Belgium at sinundan pa ito ng isa pang magandang balita para sa Ukraine. Noong Mayo, natapos ng Netherlands ang paglilipat ng 24 F-16 na ipinangako sa Ukraine at dumating ang huling batch noong ika-26 ng Mayo. Mas mabilis na kapaghatid ang Netherlands kaysa Belgium dahil natanggap na nila ang F-35 na pamalit sa lumang sasakyang panghimpapawid. Sa pag-anunsyo ng paglilipat, muling binigyang diin ni Ruben Brekelmond, Ministro ng Depensa ng Netherlands, ang kahalagahan ng mga fighter jet para sa Ukraine.
Dahil sa araw-araw na airstrike ng Russia, mahalaga ang F-16 para sa Ukraine, ayon kay Breckelmont. Nakakapagligtas na sila ng mga buhay. Sa huli, iyon ang mahalaga. Kapag may sapat na supply ng F-16 ang Ukraine, mas marami itong mapapabagsak ng mga missile at drone ng Russia. Tinutulungan ng mga jet na matukoy at targetin ang mga missile na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Halimbawa, bawat cruise missile na nasisira sa himpapawid ay isa ring hindi tumatama sa lungsod ng Ukraine. Ipinakita ni Putin na walang pakialam sa paggawa ng krimen sa digmaan para makuha ang gusto niya sa pananakop. Libo-libong sibilyan ang napatay o nasugatan sa mga airstrike ng Russia na tumatarget sa mga sibilyan sa halip na sa mga pasilidad militar ng Ukraine. Partikular, 13,883 na sibilyan ng Ukraine ang napatay sa digmaan ni Putin hanggang Hulyo 31, 2025. Isa pang 35,500 at 48 ang nasugatan. Ang mga F-16 ng Ukraine ay mahalagang depensa na kailangan upang matiyak na hindi na lalo pang tataas ang mga bilang na ito. Dahil sa Belgium, alam ng Ukraine na may paparating pang tulong. Nabanggit ang salitang takot sa simula ng video na ito. Nabanggit din na ang mga F-16 ng Ukraine ang sandatang pinakakinatatakutan ni Putin sa lahat ng ibinibigay ng kanluran. May mga magagandang dahilan dito. Bukod pa sa kakayahan nilang bawasan ang pinsala ng kanyang mga opensibang panghimpapawid. Alam ni Putin na ang mga F-16 ng Ukraine kapag ginamit ng tama ay maaring magkaroon ng napakalaking epekto sa labanan. Ipinakita ng Center for Strategic and International Studies ang posibleng epekto nito sa isang artikulo noong Hunyo 2024 buwan bago dumating ang unang F-16 sa Ukraine. Nagbigay ito ng 5 dahilan kung bakit dapat katakutan ni Putin ang F-16 dito ay may kaugnayan sa digmaan at posisyon ng Ukraine sa pandaigdigang geopolitika. Simple lang ang una sa 4 na dahilan. Ang lakas ng himpapawid ng Estados Unidos na na-develop sa mga taon ay natural na kinatatakutan ng mga kalaban. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, malaking bahagi ng kapangyarihan ng mga puwersa ng himpapawid na ito ay nagmumula sa teknolohikal na kahusayan na taglay nila kumpara sa kanilang mga kalaban. Bukod pa sa lakas ng kanilang pinagsamang bilang sa buong alyansa. Ang F-16 ang pinakamaraming nagawang Western 4th Generation fighter jet na libo-libo pa ring aktibo at patuloy ang paggawa ng mga upgraded na version. Ang punto dito ay hindi lang mas advanced ang F-16 kumpara sa maraming Soviet-era na aerial platforms na ginagamit ng Ukraine. Dahil aktibo pa itong ginagamit, marami ring resources para matutunan ng Ukraine kung paano mas mapapakinabangan ang mga jet na ito. Mas mataas ang kalidad ng F-16 kaysa sa karamihan ng fighter jet na inaalok ng Russia. Nagbibigay ito ng psikolohikal na bentahe sa Ukraine, ayon sa isang Ukrainian F-16 pilot noong Marso. Mula sa kanilang mga kilos, makikita natin na nagsisimula na silang umatras. Natatakot silang lumapit sa amin, sabi ng piloto. Siyempre, may buhay na tao ring nakaupo roon na ayaw mamatay. Dagdag pa niya, ang mga F-16 ay perpekto para sa mga taktikal na pag-atake na hindi kayang gawin ng mga plataporma ng Russia tulad ng Mikoyan Gurevich, 20 at Su-27. Ito ang pinagkaiba ng Scout Pool at Sledgehammer. Kaya napakadelikadong sandata ang F-16 para sa arsenal ng Ukraine. Ang punto ng pilotong iyon ay tumutukoy sa pangalawang dahilan kung bakit natatakot si Putin sa F-16. Pinapayagan ng jet ang Ukraine na mas mapanganib ang mas maraming target ng Russia na nagbibigay ng kalamangan sa Ukraine. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, maaaring gamitin ng Ukraine ang mas mataas na kakayahan sa pag-atake bilang panakot sa Russia sa negosasyon para sa kapayapaan. Kahit hindi gamitin ang kalamangan sa negosasyon, binubuksan ng F-16 ang mas maraming target, lalo na sa likuran ng Russia. Maaari nitong lubhang mapinsala ang pagsisikap ng bansa na sakupin pa ang mas maraming teritoryo ng Ukraine. Habang lumalaki ang fleet ng F-16 ng Ukraine, lalo ring lumalaki ang takot na ito. Ang pagdating ng Belgian F-16 sa Ukraine ay magpapalakas ng takot na ito. Ikatlo sa listahan, ano ang simbolikong at integrated na kahulugan ng pagdating ng F-16 sa Ukraine?
Ang pagbibigay ng F-16 sa Ukraine ay isang mahalagang hakbang pasulong upang higit pang maisama ang bansa sa Estados Unidos at European na ekonomiya at depensang ekosistema na magpapalakas sa Ukraine sa pangmatagalan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, iyan mismo ang ayaw ni Putin mangyari. Mahalaga sa kondisyon ni Putin para sa kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine na hindi dapat sumali ang bansa sa NATO. Ginamit ng leader ng Russia ang NATO bilang dahilan ng pananakop na parang sinasabi niyang dapat sakupin ng Russia ang bansa at alisin ang soberanya nito para hindi ito mapasailalim sa impluwensya ng organisasyong itinuturing ni Putin na mortal na kaaway ng Russia. Matapos ang pagpupulong niya sa Alaska kay Pangulong Donald Trump, patuloy pa rin ang kanyang hiling na huwag isali sa NATO. Hindi rin papayag ang Russia na may European Peacekeeping Force sa Ukraine bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan. Ito ang pinakapayak na anyo ng takot. Takot na takot si Putin na mas lalo pang mapalapit ang Ukraine sa kulturang kanluraniin dahil alam niyang kapag nangyari iyon, matatapos na ang anumang impluensya ng Russia sa loob ng bansa. Siyempre, ang pagdating ng mga F-16 sa Ukraine ay hindi nangangahulugan ng ganap na integrasyon. Malayo pa roon. Gayunpaman, sila ay maliit na larawan ng kinatatakutan ni Putin. Ito ay mga jet ng NATO. Ang mga piloto ng Ukraine ay sinanay ng mga puwersa ng NATO para gamitin ang mga ito. At mga misail ng NATO ang pinapaputok mula sa mga jet na ito. Ang malaking kabalintunaan dito ay ang maaring pinakamalaking kinatatakutan ni Putin ay natutupad dahil sa digmaang siya mismo ang nagsimula. At naroon pa ang pinakaagad na kinatatakutan. Ang F-16 ay naglapit sa Ukraine sa pagkamit ng air superiority o bahagi nito sa bansa. Nagbabago ang bilis ng mga operasyong panlupa kapag kontrolado ng isang bansa ang himpapawid sa labanan. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, hindi nagtagumpay ang Russia na mapanatili ang dominasyon sa himpapawid gamit ang kanilang malaking air force sa Ukraine. Ang bansang ito ay may 4,000, 200 at 72 aircraft sa Air Force, kabilang ang 8,300 at 3 fighter jet ayon sa Global Firepower. Hindi dapat problema ng Russia ang himpapawid, pero problema ito sa kanila. Napilitang umatake ang mga sasakyang panghimpapawid nito sa Ukraine mula sa likod ng front lines dahil epektibo ang Ukraine sa pagpabagsak sa kanila kapag lumalalim pa. Sa mas maraming F-16 makokontrol ng Ukraine ang himpapawid na hindi nakuha ng Russia, ilalagay ang tropa ni Putin sa front lines sa panganib. Maaaring hadlangan ng sabayang atake sa himpapawid at lupa ang pag-usad ng mga tropa. Anumang momentum na inaasahan ni Putin na magagamit niya bilang panangga sa negosasyong pangkapayapaan ay mawawala. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang lokal na kalamangan sa himpapawid ay iko-coordinate sa opensiba ng hukbong lupa ng Ukraine para suportahan ang breakthrough na operasyon at magiging pinaka-epektibo kung isasabay sa pinagsamang operasyon ng iba't ibang sangay ng militar. Ang pagbibigay ng F-16 sa Ukraine ay mahalaga para makamit ang kalamamangan sa himpapawid. Ang kailangang tandaan sa lahat ng ito ay ang bilang. Hindi pa nagagawang tuluyang harapin ni Putin ng Ukraine ang mga takot na ito dahil kulang sila sa F-16 para maisakatuparan ito. Ang Belgium, gayunpaman, kahit hindi nila ginusto, ay isa sa mga dahilanan nito. Ang kanilang palagiang pagkaantala habang hinihintay ang pagdating ng mga F-35 ay nagdulot ng epekto na parang napilitan ang Ukraine na lumaban. Parang may isang kamay na nakatali sa likod tuwing F-16 ang usapan. Habang dumarating na sa Ukraine ang Belgian F-16 na papalayan na ang kamay na iyon, posibleng magkatotoo para kay Putin ang mga kinatatakutan na binanggit ng Center for Strategic and International Studies. Sawa na talaga ang Belgium sa paghihintay at magdurusa ang Russia dahil dito. Mas marami pang dapat katakutan si Putin kaysa sa pagdating ng Belgian F-16 sa Ukraine. Sa parehong presscon, kinumpirma niyang darating ang mga jet sa mga susunod na buwan. Pinagtibay ni Prevo na handa ang Belgium makibahagi sa peacekeeping mission ng Europa matapos ang digmaan. Pag-uusapan ko ito sa pamahalaan at kay Ministro ng Depensa
para malaman kung anong suportang militar ang maaari naming ibigay. Ngunit handa kaming makibahagi sa ganitong mga peacekeeping forces kapag naging kinakailangan, sabi ni Prevo. Taliwas ito sa isa sa pangunahing kahilingan ni Putin para sa kasunduang pangkapayapaan. Ito ay parang sinasabi ng Belgium sa Russia na wala silang pakialam kahit gusto ni Putin na walang European or NATO peacekeepers sa Ukraine. Darating sila, gusto man niya o hindi. Ito ay palatandaan na mananatili ang Belgium sa panig ng Ukraine hanggang matapos ang digmaan, kahit anong maging resulta, peace deal o tagumpay sa militar. Kasama ng pangakong F-16 nagpapakita ito na naniniwala ang Belgium na kayang manalo ng Ukraine sa digmaan. Parang upang pagtibayin pa iyon, kinumpirma rin ni Prevo na ang Belgium ay kasalukuyan at patuloy na makikibahagi sa mga inisyatiba na sumusuporta sa kinabukasan ng Ukraine. Itinuro ng Belgian Foreign Minister sa press conference na nakapagsanay na ang Belgium ng mahigit 3,000 sundalo piloto at tekniko mula Ukraine. Malamang na magsasanay pa sila ng mas marami. Itinuro rin niya na ang bansa ay naglaan ng mahigit 23 milyon para sa Ukraine Grain Initiative. Bumibili ang mga bansa ng butil mula Ukraine at ibinibigay ito sa mga ikatlong mundong bansa sa ilalim ng inisyatibong ito. Patuloy na kumikita ang Ukraine mula sa isa sa pinakamahalagang produkto nitong iniluluwas na nagpapahina sa pagtatangka ng Russia na pigilan ang kanilang bentahan. At ang perang iyon ay nauuwi sa paggasta para sa kanilang depensa. Dagdag pa ni Prevo, plano ng Belgium na tumulong sa pag-aalis ng mga minas sa Black Sea at tinukoy ang pagtatapos nito sa 2029. Isa ito sa mga aspeto ng digmaan sa Ukraine na bihirang mabanggit. Ayon sa The New Voice of Ukraine, may humigit kumulang 400 minas sa Black Sea noong Nobyembre 2024 at tinatayang aabutin ng 5 taon bago ito tuluyang malinis. Ang mga minang ito ay delikado hindi lang habang may digmaan, kundi pati pagkatapos nito. Mahalaga ang Black Sea bilang daanan ng tubig para sa export ng Ukraine. Kaya kailangang alisin ang mga mina upang matiyak ang kinabukasan ng bansa matapos ang digmaan. Ang pangakong ito ng Belgium ay patunay kay Putin na naniniwala silang mabibigo ang Russia sa pagsira sa Ukraine. Ang pangunahing mensahe dito ay lubos na nakatuon ang Belgium sa Ukraine ngayon at sa hinaharap. Sa wakas, matapos maraming pagkaantala, darating na ang Belgian F-16 sa Ukraine. Dapat matakot si Putin. Maaring ang mga eroplanong iyon ang magbigay ng kalamangan sa Ukraine sa labanan sa himpapawid. Ngayon, mas marami pang problema si Putin bukod sa Ukraine na nakakatanggap ng dagdag na F-16. Sa madaling salita, nabigo siya sa kanyang misyon na sakupin ang Sumi bago matapos ang tag-init. Tinapos ng Ukraine ang ambisyong iyon nang tamaan nila ang mataas na general ng Russia, dahilan ng pagbagsak ng frontline sa Sumi. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang F-16 ng Ukraine na videos.